Tukoy na raw ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasan at kaguluhan sa gitna ng kilos protesta sa Menjola kahapon. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ayan nga, narinig natin si Mayor Isko Moreno may sinasabi na posibleng kilala na nila. Ano naman ang pahayag dyan ng Malacanang? Alam mo, Ruth, ang sinasabi kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng may kinalaman dun sa gulong nangyari kahapon sa Menjola, local terrorists. Tama ka, tukoy na nila kung sino-sino daw yung mga posibleng grupo o taong involved dun sa panggugulo kahapon, pero minabuti nilang wag munang pangalanan ito. Pero ang malinaw daw, may intention daw ang mga nanggugulong ito kahapon na dumiretso sa Malacanang para sunugin ang palasyo. Bagamat may intention, mahirap naman daw na gawin ito dahil nakahanda naman daw ang pamahalaan para bantayan. Ang sinasabi ni Secretary Remulla, ang malinaw na indikasyon ay nung nagsasalita yung isang nagdumalo sa rally sa Liwasang Bonifacio kahapon, hawak-hawak ang mikropono kung saan ay ipinapaalala doon sa mga nagrarally na huwag kakalimutang magdala ng kanilang mga lighter. Maigi naman daw at naagapan ito dahil bantay sarado rin naman daw ng PSC at ng pulis ang paligid ng area na ito. Ang sinasabi ng DILG, yun daw mga bata o menor de edad na naaresto kahapon, hawak na ngayon ang DSWD, habang yung mga matatanda naman o yung maituturing na adult, posible daw maharap sa ilang mga kaso kabilang na ang arson, grave physical injuries at inciting to sedition. Pwede rin daw ang violation sa Terrorism Act. Base sa tala ng DILG, nasa 95 yung police personnel na nasaktan kahapon, pero wala raw ni isa na nagpaputok ng barel. Narito ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. We had in the intel report, and that's why an additional phalanx of security was introduced into the roads leading to Malacanang. We knew that they would attempt. We knew that we had the suspicion that they would use violence. Pero ang directive talaga ng ating Pangulo is use maximum tolerance. We will not allow anarchy to prevail over the government. So, ginawa namin ang lahat. Pero bago pa man ang gulo, may mga hacktivists na raw na naka 1.4 million attempts na pasukin ang mga website ng gobyerno. 19 na website ang napasok nila pero agad din naman umanong natanggal. Duda ng DICT, kasama sa nag-oorganisa ng gulo ang grupong ito o yung binansagang Team Itim. Nagtuturo pa raw ang mga ito sa na-hack na sites kung paano gumawa ng Molotov cocktail pero agad naman na-down. Narito ang pahayag ng DICT. Yung mga hacktivists naman, usually sinasakyan nila yung cause. They express their protest in the cyberspace. Natre-trace sa kanila. Ito yung first incident na nakita namin, naglalagay po sila nung how to create a Molotov doon sa web. Hindi nyo lang masyado nakikita dahil I'd like to acknowledge po yung mga social media platform, they proactively take it down. Sila rin po yung, hindi ko na sila yung nagko-compromise ng mga privacy ng mga tao, pinopost sa web. Ruth, maghapon kahapon na natili lamang daw sa isang secured place si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang. Sabi ni Secretary Remulla, every 20 minutes nag-uusap sila ng Pangulo para makakuha ng update sa sitwasyon sa labas. Pero malinaw daw ang direktiba ng Pangulo, maximum tolerance para sa mga rallyista. Ruth. Halili mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.